ang isang malakas na mananampalataya. Wa fi kullin khair. At meron naman khair. There is goodness in both of them. Okay. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u. Seek that which benefit you. So pagkatapos sinabi ng Prophet Muhammad na ang pagkakaiba ng malakas at mahinang mananampalataya, sabi niya, ihris ala ma yanfa'u. Seek that which benefit you. Seek, maghanap ka ng mga bagay na makapag benefit sa'yo. Ano yung benefit sa Tagalog? Makapag, ano yun? Sino yung Tagalog dito? Magkaroon ka ng benefit. Magbigay sa'yo ng kabutihan. Right? Or Allahumma staan. Hindi ako makalimutan. No? Ihris ala ma yanfa'u. Okay? Wasta'in billah. Wasta'in billah. Pagkatapos mong maghanap ng makabubuti sa'yo, wasta'in billah. Ikaw ay humingi ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay humingi ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng humingi ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala, ano sabi ng Prophet Muhammad? Wala ta'jiz. Wala ta'jiz. At huwag kang mawalan ng pag-asa. Do not lose heart. Do not lose heart. Okay. Ikaw, nagkaroon ka na ng goal. Gusto kong maging isang malakas na Muslim. Gusto kong maging ang pagiging malakas dito, mga kapatid, hindi lang sa physical. Lahat ng aspeto ng buhay natin. Right? Pagkatapos natin magkaroon ng goal, pagkatapos natin humingi ng tulong sa Allah, sabi ng Prophet Muhammad, wala ta'jiz. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Okay. Ano pa sabi niya? Do not lose heart. Wala ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana wa kada wa kada. And seek from if anything comes to you, any trouble, kung meron kang problema na or any hindrance na nangyari sa buhay mo, don't say sana ginawa ko ito. La taqul wag mong sabihin na sana ginawa ko ito. If I had done that, it would have happened. Pero sabihin mo, qadarallahu wa ma shaa fa'ala. So, sa hadith na ito, nandito yung 5 sistema na sinasabi ko para manalo tayo sa ating buhay. Winning life. Yung system. Winning in life, 5 system. First, karoon ka ng goal sa buhay. Hindi yung nandito tayo sa mundo na wala tayong goal. Wala tayong gustong mangyari. Wala tayong mithiin. At alhamdulillah sa tingin ko, no, ang buhay ng tao, as you grow older, you tend to find purpose in life. Kung ikaw ay bata-bata pa, wala kang gusto kundi maglaro. No? Wala kang gusto kundi maglaro. Tama? Ito lang. Meron ngayon, Sheikh, hanggang ngayon, mga 30-40 years old na, nasa games pa rin. Alam mo yun? Allahu Akbar. Puro games pa rin. Pero nasa day stage ng tao . If you're young, you just wanna play. Ito, guilty ako. Subhanallah. Sa first, I think from 10 to hanggang 25, 30, puro nasa basketball court ako. Puro laro ang ginagawa. Pero as you grow older, you tend to find your purpose in life. No? You tend to find goals in life. So, anong sinasabi dito? Anong sabi ng Prophet Muhammad? Al-mu'minuna al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-dhaif. Maging malakas ka bilang isang mananampalataya. So, anong ibig sabihin ng malakas dito? Right? Sino nagwe-weights dito? Sino ang nag-gym? Sana yung mga gym bros natin. Wala pala. Pero alam ko meron tayong gym bros, no? Meron tayong mga Okay. Ako, nagtawag pa na ako. Okay, pero itong sinasabing yung sinasabi sa hadith na to, totoo yun. Pag sinabi mong malakas na pananampalataya, anong unang papasok sa isipan mo? Malakas na pangangatawan. Pero ang sinasabi ng hadith, al-mu'min, yung taong may iman, yung taong may pananampalataya. So ibig sabihin, bago pa natin palakasin ang ating pangangatawan, palakasin na natin ang ating pananampalataya. Al-mu'min al-qawi. Okay?
Al-mu'min al-qawi. So, palakasin natin ang ating iman. At paano lumakas ang ating iman? Subhanallah, yun na ang ating ginagawa dito sa Fanar. Mashallah, nandyan ang ating mga sheikh, nandito ang Fanar upang mas lalong lumakas ang ating pananampalataya. Number one, knowledge. Knowledge. Kailangan malakas ang ating, paano lumakas ang ating pananampalataya? Dapat may meron tayong knowledge. Nandiyan ang Suratul Asr. Hindi ko na to this is not part of our talk. Baka masyadong mahaba, Sheikh, Pero, basahin mo lang Suratul Asr. Ba'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ang stage mo, gusto mo lumakas ang iman, magdaan ka sa apat na stage na 'yan. Believe. Then practice what you believe. Then magdawa ka. Spread your belief. And number 4, be patient. Yun ang isa sa paraan upang lumakas ang ating. Actually, yun ang pinakabuod. Pinakasama rin ng paano lumakas ang ating iman. So, yun first part. Al-mu'min al-qawi. Pangalawang klaseng uri ng lakas. Yun yung lakas ng lahat ng uri ng lakas upang tayo isang matatag at mabuting Muslim dito sa mundo. Any form of power. Sabi ng mga ulama, hindi lang iman ang pinag-usapan dito. At hindi rin katawan. Okay? Kung ikaw ay nagtatrabaho, kailangan magkaroon ng skills. Kung ikaw ay engineer, hindi sapat na mag-graduate ka lang sa college tapos magtrabaho ka na. No. Ang knowledge, nag-advance. You need to know more. Kailangan mag-train. Halimbawa sa trabaho ko, sa medicine. Subhanallah, sa health. Every year, tens of thousands ang napapublish na research na mga bagong pamamaraan upang maging malusog ang tao. So hindi tayo pwedeng pagka-graduate ko lang, kalas, tapos na. Ako ay nagtatrabaho na, may trabaho na ako, nakalimutan ko nang i-improve ang sarili. No. Improving your skills, improving your competency, isa yun sa pagiging isang malakas. Kasali yun sa sinabi ng Prophet Muhammad SAW, al-mu'min al-qawi. Kung ikaw ay nagninegosyo, kailangan maging malakas ka, maging matuto ka paano magnegosyo. Kung ikaw ay nagtatrabaho, kung anumang uri ng ginagawa, kung ikaw ay estudyante, kailangan mong lahat ng trainings, ng skills upang ikaw ay magiging strong, magiging malakas sa iyong trabaho, right? Sa iyong pamilya, sa lahat ng uri ng buhay mo. So, al-mu'min al-qawi. Khairun wa ahbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Lahat yan. Pagdating naman sa kalusugan, yung pinaka-obvious na kahulugan ng al-mu'min al-qawi, yun yung ating kalusugan. At yan ang aking diyan ako nagtatrabaho. It's my day-to-day everyday life, no? I deal with health of people. Pwede ba mag-plug dito siya? Huh? Pwede mag-advertise? Meron akong bagong Facebook page. Health Span, inshallah. Diyan na kung saan diyan natin in-explore na paano tayo maging malusog. Okay? Paano tayo maging malusog. Especially pag tayo umabot na ng matanda na tayo. 50 or 60 years old. Sa ngayon, hindi niyo pa nararamdaman. Tama? Wala pa. Sino dito more than 50? Wala pa naman siguro. Wala pa. Mashallah. Huh? Oh, meron na tayo. Mashallah. Meron tayong siguro wala pang 60. Si Faisal. Faisal? Okay. Hindi na ako pa. May konsepto na tinatawag na health span. Health span, ibig sabihin nun, galing siya sa salitang lifespan. Lifespan, alam natin, gaano kahaba ang buhay mo, right? Pero, sa ngayon, ang pinag-uusapan is, hindi lang yung lifespan mo, pero yung health span mo. Kasi, dahil maraming mga tumatanda ngayon, na wala na silang kalusugan. Sila ay buhay, pero sila ay nasa wheelchair. Sila ay buhay, pero sila ay nasa kama, hindi makagalaw. Tama? No? At in fact, inutusan tayo ng Prophet Muhammad SAW na magdua laban sa ganitong uring sitwasyon. Ano sabi niya? Allahumma inni a'udhu bika
min as-su'il kibr. Tinuruan tayo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, O aking Panginoon, O Allah, ako po ay a'udhu bika. Nagpapatikop-kop sa iyo laban sa su'il kibr, sa kasamaan ng katandaan. Parang yun ang yung pinaka-translation nun. Or sa English word, ang tawag doon senility. Senility. Yun yung buhay ka, matanda ka na, pero burden ka sa pamilya mo. Hindi ka na makagalaw. Makagalaw ka man, hindi ka makakain, sinusubukan ka. Or makakain ka man, hindi ka na makatayo. So, naka-wheelchair ka. Or naka-wheelchair man, hindi ka na hindi na tayo productive sa society. Alhamdulillah, kadar ng Allah yun, no? Lahat naman ng nangyari sa atin, kadar pa rin ng Allah, no? Kasi nga, pag ang taong Muslim ay nagkasakit, ang kanyang kasalanan ay binabawasan o tinatanggol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, inutusan tayo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iwasan anong ang ganong klaseng uri ng buhay. Yung pag tayo matanda na, su'il kibr, wala na tayong nagagawa. Nagiging burden tayo sa pamilya natin, nagiging burden sa society natin. At higit sa lahat, hindi na tayo nakapag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siguro kung conscious pa ang mga matatanda, inshallah nakapagsala sila kahit nakahiga, no? Brad. O kaya nakapag-dikir sila. Pero hindi na sila makapagsala, hindi sila makapunta sa masjid, hindi sila makapag-saum, makapag-fasting. Lahat ng mga ibada hindi na nila nagagawa. Subhanallah. So yun po yun ang concept ng health span, na iwasan natin ang ganong klaseng uri ng buhay. At alam nyo ba, para maiwasan yun, kailangan natin maghanda 10 to 20 years before, even 30 years before. Even 30 years before. At yan ang aking medyo bagong project ngayon. Inshallah, Sheikh, i-share natin sa kanila kung pwede yung ating Facebook page po. Okay. So, lakas sa pananampalataya at lakas sa pangangatawan, lakas sa mental, psychological, emotional. Lahat yun ay sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ating mithiin. Ang isang Muslim is not a weak person. Ang isang Muslim, hindi po tayo isang mahinang nilalang. Tayo ay malakas. Bakit? Ang ating lakas ay nagbumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ang isang Muslim hindi takot mamatay. May Allah grant us that courage. No. Pag ang isang tao, ang kinatatakutan lang niya, sabi na Sheikh kanina, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang kinatakutan kahit sino. Okay. So, lakas ng pananampalataya at lakas ng pangangatawan. Physical, mental, at psychological. Okay. Tandaan natin mga kapatid, may umaasa sa atin. Dito man sa Qatar o nasa Pilipinas. So, kailangan natin maging malakas. Tama, mali. Diba? Sino ritong may mga anak? Sino ritong meron pang anak na maliit pa? Less than 10 years old. Subhanallah, malayo-layo pa. Matagal-tagal pa kayo. Sino ritong may teenager na? Teenager. Sino ritong malalaki na, mga 20 plus? Meron dito. Allah. So, kailangan natin maging malakas. Kasi ang ating mga anak, ang ating pamilya ay nakasalalay sa atin.